Will you please leave your son alone? He's old enough to decide for himself. Galit na angal ni Lionel nang hindi na nakatiis. Sa sasakyan pa lang, rinding-rindi na sila sa bibig ng mommy niya habang pauwi sa pant niya. Gustong-gusto na niya itong sagutin pero nagtitimpi lang siya dahil nag-aalala siya na baka kapag nagsalita siya hindi kayanin ng ina at maospital pa ito. Decide? He almost killed himself just because of that woman. And look at your son. He's getting married but he doesn't want to do his surgery. Why? Is it matter that my son is not handsome as before? Is that a problem with you, Belinda? Hindi makaimik si Belinda na nalingon si Liam. There is no wedding coming. Mahinang usal ni Liam. See? Do you hear that? And you wanted me to shut up? I'm sure there is a reason. Right, Liam? Baling ng ama. Imbis na sumagot, nilingon ni Liam sa Belinda na umiwas sagad ng tingin. I have children. Stop it, Liam! That woman is just messing with you. How much do you sure that kid is yours? You didn't even run for a DNA test? DNA test is not necessary. Liam, you ruined my life, Belinda. Hindi naman siguro nakakahiya kung ikaw nang umurong sa kasal natin. After what you did? Mahal kita, Liam. Ako lang ang babaeng kayang Stop the car. I'm not going home with you. Sa kondo na muna ako. Iginilid naman ng ama ang sasakyan. Liam! I'm warning you! Stacy! For once, leave him alone. Saway ni Lionel sa asawa. Dire-diretso naman bumaba si Liam ng kotse at naglakad papalayo. Follow him, Belinda. Utos ni Stacy. Akmang bababa na ng kotse si Belinda nang ilok na ni Lionel ang sasakyan sa kapinaandar. No! Sigaw ni Stacy. Liam is being a good son to us. You should understand him because you're his mother. But you're torturing him by throwing Belinda to him. Isn't it obvious? Liam doesn't like Belinda ever since, so stop pushing him so hard. That bitch is ruining my son. You're ruining your son's life, not somebody else. Pinag-uusapan sa buong company si Sir Liam dahil sa itsura niya. Ani Johnson habang isa-isang binababa sa ibabaw ng table ni Zoe ang folder. Pumasok na siya? Yes, Miss Zoe. At anong gusto niyang patunayan? Kumukuha siya ng simpatya sa mga fans niya dito sa company ko? She heard na marami nagpapapansin kay Liam sa company niya sa pool nang umupo itong CFO. Maraming babae na nagbabaka sakaling magpapansin dito. Or maybe, torturing himself to pay for his sins. Ani Johnson na ikinaangat niya ng tingin dito. No comment. Wika na lang ni Zoe. Sabay sila ni Johnson na napalingon sa pinto nang bumukas iyon at pumasok ang nilalang na pinag-uusapan lang nila kanina. Wearing his corporate attire, walang nabago sa build ng magandang katawan nito maliban sa mukha nitong maraming peklat. What do you want? Malamig na tanong niya rito. After iabot kay Johnson ang lahat ng folder na natapos na niyang pirmahan. Why do you approve the financial budget para sa isang hotel fashion show? It's too high. Hindi ka ba marunong magbasa? O sadyang wala ka lang pakialam sa kikitain ng company mo? Tumaas ang kilay niya. Anong fashion show ay naproba niya ng budget? Wala siyang maalala. Pinindot niyang intercom at muling pinapasok si Johnson. What hotel fashion show is he talking about? Kitang-kita ni Zoe ang pagtirik ng mata ni Liam. Kapag ganoon ito ibig sabihin galit ito. Yung pinipirmahan sa'yo kahapon ni Andrea. You were at the phone nang iabot sa'yo ni Andrea yung folder. You signed it, even if you're not reading it. Hindi ako na-informed na responsible ka when it comes to documents. Napapikit si Zoe. Nagkaproblema ang Lionsgate dahil sa Kuya Zandro niya at kasalukuyan na niyang inaayos. Kaya sobrang busy niya kahapon. Idagdag pa na tumawag ng admission school ng mga anak niya na inuna muna niya. Kaya hindi na niya nabasa ang document na iniabot ni Andrea. Akala niya kung ano lang iyon. Inabot niya ang cellphone at tinawagan ng ina. Hello, Mommy? I can't make it. Sa school ng mga bata. 4 p.m. ang usapan namin ng principal. Can you accommodate it? Pakadala na lang po ng mga birth certificate nila at mga vaccination books. They asking for it. I'm sorry po pero baka gabihin din ako ng uwi. I need to go to Lionsgate. May ginawang katangahan si Kuya Zandro. I need to fix it. Meron din konting problema dito sa company kaya kayo po muna.
ang bahala sa mga bata. After kausapin ng inay, binalingan niya si Johnson. Kaya po bang habulin yung Vash? Forget it. I will fix it. Pumunta ka na sa school ng mga bata. Ako nang aayos. Ani Liam saka tuloy-tuloy na tumalikod. Parehas na nabali ang leheg nila ni Johnson na napasunod ng tingin kay Liam saka nagkatinginan. Mabilis na nai-enrolled ni Zoe ang mga kambal. After sa school, pinadiretso na niya si Madoka sa Lionsgate para naman kausapin ng mga nagwewelgang mga trabahador na tinanggal ng Kuya Zandro niya na walang sapat na dahilan. And worst, walang natanggap na separation pay. Kaya nag-iingay ang mga ito sa labas ng company. Ngunit nagtaka siya na makitang wala ng tao sa labas ng company. Nasaan na mga nagrarally? Johnson, akala ko ba sabi mo'y nagkakagulo na? Yun din nasabi ni Carissa. Nagtataka din na sagot ni Johnson. Agad silang bumaba nang maipark na ni Madoka ang kotse. Nasaan ang mga nagrarally? Takang tanong ni Zoe sa guard. Naayos na po ng representative ni Sir Liam. Kanina, sandali lang po na pag-uusap ay umalis na agad sila. Bale, yung leader na lang po nilang si Heron ang makakausap nyo. Nasa loob na po siya. Hinihintay po kayo. Nagtataka man ay pumasok na si Zoe sa loob. Sinong representative ng papa niya ang pumunta? Siya lang naman ang laging kausap ng papa niya. Miss Zoe. Salubong sa kanya na matandang lalaki. Mr. Heron. Nakipag-shake hand siya dito, saka hinubad ang shades na suot. Niyaya na lang niya ito sa lobby ng company kung saan may mga lounge chair na pwedeng waiting area ng mga supplier, distributor, client at kung sino-sino pa. Nasa daan na ulit siya, pauwi sa bahay nila. Laman ng isip niya ang mga pinag-uusapan nila ni Mr. Heron. Si Liam pala ang epal na representative ng papa niya na nakipag-usap sa mga tao. Karamihan babalik sa trabaho, ang ilan ay ililipat ng ibang branch, ang ilan ay bibigyan na lang ng separation pay. Hindi niya alam kung anong drama ni Liam, kung bakit masyado naman itong nagpapaka-good shot. Tingin ba nito bibigyan pa niya ito ng karapatan sa mga anak nila? Masyado naman ata itong nangangarap ng gising. Sakay ng elevator si Zoe from 5th floor, huminto iyon. Bumungad sa kanya si Liam na nakatingin lang. Ang lakas din talaga ng loob nitong pumasok at magpaikot-ikot sa buong company niya na ganoon ang itsura. Bagamat maganda pa rin ang build ng katawan nito, malinis na ayos ng buhok. Gwapo pa rin naman itong tingnan. Yun nga lang, wag nga lang titingin sa mukha nito dahil mapapangiwi ka na lang talaga kung hindi mo ito nakita noon. Noong panahong umaapaw ang ganda nitong lalaki. Madidiri ka sa itsura nito ngayon. Halos bago pa lang tumutubo ang mga kilay ulit nito. Punong-puno ng maitim na peklat na pinagbaunan ng bubog ang dating maputi at mahikinis nitong muka na kung tutuusin madali lang kung ipapaplastic surgery nito. Hindi niya alam kung anong gusto nitong palabasin. Malapit na itong ikasal at buntis pa sa Blacinda, kaya naman kulang na lang lumuhod na sa kanya si Blassie sa pakiusap na kausapin niya si Liam na magpa-plastic surgery. Are you gonna get in? Or magtititigan lang tayong dalawa? Hindi sumagot si Liam, kaya nang nagsarado ang pinto ng elevator, agad na pinigilan ni Zoe. Sasakay ka ba o hindi? Inis na tanong na niya. Hindi pa rin ito tumugon pero humakbang ng papasok at sumandal sa wall sa likuran. What floor? Nakasimangot na tanong niya. Siya pa talaga ang pipindot nito. 28. Natigilan ang daliri ni Zoe sabay lingon dito. What do you want from me? Nothing. Nothing? Pero pupunta ka sa CEO's floor? Ano yun? Magpapapansin ka lang ganoon? Lumingon ito sa kanya na wala man lang kaimo-emosyon. Si Johnson ang kailangan ko, hindi ikaw. Para namang gustong mapahiya ni Zoe sa sinabi ni Liam. And next time, try to wear proper attire kapag nasa office ka. Dugtong pa nito saka siya pinasadahan ng tingin mula paa hanggang ulo, saka muling dumiretso ng tingin sa reflection nito. Inis namang lumapit si Zoe sa harapan mismo ni Liam na halos 2 dangkal lang ang layo nila sa isa't isa. Meron bang issue kung paano ako manmit? It's my company and my own body. Susuotin ko lahat ng gusto kong suotin at wala kang pakialam doon. Floral miniskirt, sleeveless na lacy floral blouse na nakatuck in sa skirt na suot niya. Nakalugay ang lampas balikat niyang layered na buhok at mayroong clip na bulaklak din sa gilid. Naka-gladiator sandals naman ang gamit niya sa paa na parang ugat ng puno. Ang bag naman niya ay malaking bulaklak. Nakikita naman niya ang itsura niya sa salamin. Kanina bago pumasok at satisfied naman siya sa ganda niya. Sa entrance pa lang, umani na siya ng mga matang humahanga. I know.
And don't worry, wala naman akong pakaalam. It's just my opinion. Mukha kasing bulaklak na umaakit sa mga bubuyog na lapitan ka. And what's supposed to mean that? Tumunog ang ting ng elevator kasabay ng pagbukas at nagpasukan ang may 10 employees. Aalis na sana siya sa harapan ni Liam ngunit natabig na siya ng mga sumakay kaya ang ending halos ngumudngud na ang mukha niya sa mukha ni Liam kung hindi lang ito umiwas at ganoon din siya. Pero no-offend talaga siya ng literal na iiwas ni Liam ang mukha nito sa kanya. Umakyat ang dugo niya, lahat sa ulo niya. Konting push pa, para maingudngud ko naman itong mapupula kong labi dito sa lalaki na sa harapan ko. Malakas na tura ni Zoe na ikinalingo ng mga sumakay na gulat na nag-atrasan at nagsiksikan sa isang tabi, habang panay ang hingi ng sorry kay Zoe. Inayos ni Zoe ang nagusot na damit at tumayo na din ng diretso. Si Liam na tumikim pa ng bahagya saka mabilis na hinawi siya at agad na lumabas ng elevator. Diablo talaga kahit kailan. Sigaw niya sa isip niya. Akmang maglalabasan din ng mga empleyado na sumakay nang sumigaw siya at pinabalik niya lahat sa loob ng elevator. Sasakay kayo? O hindi na kayo papasok bukas? Banta ni Zoe. Nagkukumahog na nagpasukan lahat ng empleyado. Pinindot naman ni Zoe lahat ng floor. Sa sobrang inis niya kay Liam, damay ang mga empleyado na sakay ng elevator. Wala nang nagawa ang mga ito habang mula top floor, pababa, tas pataas ulit. Lahat ng mahihintuhan nilang empleyado na sasakay ay nag-aalangan na sumakay pero napipilitan dahil pinandidilatan talaga niya ng mata. Sir Liam, tulong naman po. Takang kumunot ang noo ni Liam nang makareceive ng call kay Johnson. Kakaalis lang from CEO's office. Wala pa din doon ang dalaga. Saan kaya ito pumunta? Grabe yung intense na naramdaman niya kanina na magkadikit ng sobra ang mga katawan nila. Hindi alam ni Zoe kung gaano ang self-control na inipon niya para lang wag gumalaw at hawakan ito. Dahil kung gumalaw siya at napahawak sa dalaga, huhulagpos lahat ng pagtitimpi niya. He will ravishly kiss her kung nagkataon. Buti na lang saktong bumukas ang pinto ng elevator at nakalabas agad siya. Kung nagkataon, makikita nito ang reaksyon ng katawan niya sa pagkakadikit nilang muli. Sa sobrang dami ng kasalanan niya rito, isa-isang nag-sink in sa kanya nang magising siya sa ospital. Kahit siya mismo sa sarili niya, hindi na niya kayang patawarin. Oo, may kasalanan sa kanya si Zoe pero wala pa iyon sa 1/4 na ginawa niya rito. Kaya ano pang karapatan niyang maging masaya at makapiling ang mag-iina niya? Masyadong malalim ang ibinigay niyang sugat sa puso ni Zoe. Walang sinabi ang mga sugat na tinamo niya at mga peklat na naiwan sa mukha niya, kumpara sa peklat na nilikha niya sa buhay na mag-iina niya. Ayaw niyang magpa-plastic surgery dahil buo na sa isip niya na ang mga peklat sa mukha niya ay ang magsisilbing parusa niya sa sarili niya. Hanggat hindi iyon nabubura ng panahon, hindi niya patatawarin ang sarili. Tanggap na niyang hindi na niya mababawi ang mag-iina niya, kaya tanggap na rin niyang maging matandang mag-isa. Wala na siyang planong paksalan pa sa Blacinda after ng mga ginawa nito sa kanya. Masyado siya nagtiwala rito. Yun pala meron itong maitim na balak. That all along, kilala pala nito si Zoe at ginamit itong propesyon para mapaghiwalay sila ng babaeng minamahal niya. Gustong-gusto niya sabihin sa magulang niya ang tungkol sa triplets pero naisip niya, wala siyang karapatan na guluhin ang buhay ni Zoe. 5 taon nitong mag-isang binuhay ang 3 bata na wala siya. Alam niya at natitiyak niya kung gaano ang hirap nito, kaya hindi pa ganoon kakapal ang mukha niya para guluhin pa ito. Tama na lang sa kanya na araw-araw niya itong nakikita. Bonus na lang kung makikita din niya ang triplets nila na talaga namang walang gabi na hindi niya iniyakan. Tama lang pala ang ipinangalan ni Zoe sa mga anak nila dahil totoo namang sinabi ni Zoe na anak ng Diablo ang mga anak nila dahil demonyo siya sa ginawa niya sa mga ito. What's wrong? Nakastop na bukas ang production. Dinitain ni Ma'am Zoe mga operators sa elevator. Kanina pa sila nagtataas baba. Napapikit si Liam. Ibig sabihin, nang iwan niya ang mga ito sa elevator, hindi pa lumalabas ang isa man sa kanila. Sige na, ako na bahala. Sumakay na muli ng elevator si Liam at bumaba ng 19th floor kung saan ang production area. Pinindot niya ang button ng elevator na sinakyan nila Zoe kanina. He heard a lot about her being Zoe Enriquez. The devil's advocate at terorista ang tingin dito ng mga empleyado. Kaya lahat ay takot rito. May ilang minuto din siyang naghintay nang sa wakas ay nakita rin niya ang mga ito. Out! Malakas na utos niya sa mga empleyado na parang matitigas na sa pagkakatayo sa loob ng elevator. Habang si Zoe ay masarap lang na nakaupo sa isang
high chair katabi ng mga push button. And who do you think you are para utusan ng mga tauhan ko? You're just like them. Under my... Out! Malakas na sigaw ni Liam at para mga dagang nagtakbuhan ang laman ng elevator palabas at kanya-kanyang pasok sa production area. Next time na paglalaroan mo ulit ang mga empleyado dito, you're going to deal with me. Lakas din naman ang tama sa utak mo, no? Nalog ba yan nang maaksidente ka? CFO ka lang. CEO ako. Exactly. CEO ka. Then act like one. Nag-stop ang buong production dahil sa kagagawan mo. Alam mo bang mayroon tayong hahabulin na ship mamaya? Malamang, wala kang ideya. Mga taga-production yung pinagdidiskitahan mo, Pipay. Angal nito pero biglang natigilan dahil soling sinabi saka bumuga ng hangin. Be professional dahil yun ang tama. Wika ni Liam saka tumalikod na. Naiwan namang natameme na lang si Zoe dahil napahiya siya talaga sa inasal niya. Nawala talaga sa loob niya na taga-production ang sakay ng elevator sa buwisit niya kay Liam. Hindi totoong wala siyang alam. Alam niya na may shipment sila mamaya. Kaso lang nawala lang talaga sa isip niya sa inis niya. Padubog siya lumabas ng elevator at dumiretso sa production. Bihira siya lumabas ng office niya. Bilang lang sa mga daliri niya ang pagdalaw sa production. Kadalasan, mga manager lang ang gumagawa noon. Pero dahil may kasalanan siya, kaya naman niya mag-adjust. Basta alam niyang siya ang may mali. Ma'am Zoe! Ma'am Zoe! Humahangos na pumasok si Eleanor sa dining area. Yung mga kapatid niyo po, nasa labas nag-ieskandalo. Tumarak naman ang mata ni Zoe. Akala niya kung saan lang yung naririnig niyang ingay, yun pala'y galing sa labas. Dito ka na lang sa mga anak mo. Ako na lalabas. Nakasamangot tausan ng mommy niya pero pinigilan niya ang ina. Ako, Naomi. Magwawala sila dyan sa labas dahil pina-freeze ko ang bank account nilang 4. Sinong nasa labas? Si Ma'am Zayla po at ang Kuya Zandro niyo po. Tumayo na siya at dumiretso ng labas hanggang sa gate. Sinanyasan niya ang guard na buksan. Agad namang susugod sanang papasok ang dalawa nang biglang pumitik ang kamay ni Zoe. Kasunod noon, 4 na tama ng bala sa sahig ang ikinagulat ng dalawa at nagyakapan sa kagalit na humarap sa kanya. Ngumisi naman si Zoe na humakbang papalapit kasabay ng pag-atras ng dalawa palabas ng gate. Isang sanyas ko pa. Maglalamayan na kayong dalawa mamaya. Napakayabang mo talaga kahit kailan. Angil ni Zandro. Yes, dahil may ipagyayabang ako. Bakit kayo? Meron ba? Baka nalilimutan mo, Zoe. Mga kapatid mo kami at matanda kami sa'yo. Yun ang problema eh. Mga kapatid ko kayo. Kaso lang mukhang sumusobra na kayo. Using company's money is strictly prohibited. May sarili kayong mga sweldo at allowance na nakukuha bilang anak ni Papa. So tell me, ano ba dapat gawin sa mga gaya niyo magnanakaw? Tanong ni Zoe. Hindi niya alam kung bakit kinuhang financial consultant ng papa niya si Liam nang lingid sa kaalaman niya. Akala niya galit dito ang ama pero nagulat talaga siya nang puntahan siya nito sa opisina niya kanina para ibigay sa kanya ang napakaraming folder. Ang dami na niyang workload. Akala niya dinagdagan pa nito iyon. Yun pala ay financial status ng Lionsgate. Hindi siya makapaniwala na nagawa siya lokohin ng Tito Troy niya at nauto ito ng mga kapatid niya. Ang Tito Troy na pinsan ng papa niya ang CFO ng Lionsgate. Malinis sa mga report at mga financial status ng company. Yun pala, milyon-milyon na ang nawawala kada buwan na hindi niya namamalayan dahil sa totoo lang, hindi niya kayang pagsabayin ang mga company niya at ang malaking corporation ng ama. Pinipilit lang niya na marahil ay napuna ng ama kaya kinuha na rin ito si Liam. Nasa loob lang ng 24 hours nagawa nitong makita lahat ng discrepancies na mga pinekeng documents. Kaya agad-agad siyang umaksyon at pinahold niya lahat ng pera ng 4 niyang kapatid maging ang account ng mga magulang ng mga ito. Alam ng mga ito na hindi niya pinapriority ang Lionsgate kaya sinamantala talaga ng mga ito. Paano kung wala si Liam? Baka bumagsak na ang Lionsgate sa pamamahala niya. What's your language, Zoe? Baka idemanda kita. Magsasalita na sana si Zoe nang 2 pang kotse ang huminto sa harapan ng bahay nila na akmang susugod sana ngunit nagulat ng ilang tama ng bala ang bumaon sa semento malapit sa paa ng mga ito. Reunion pala natin ito. Hindi naman ako na-inform. Sana, pinagpa-party ko kayo. Sayang. Sarkastikong wika niya. Ang lakas ng loob mo na kalabanin kaming 4? Dahil alam mong nasa likod mo si Papa at ang pangit na Liam na iyon. Correction. Mabilis na itinaas ni Zoe ang isang daliri.
Hindi siya pangit. Siya ang pinakagwapong demonyong nakilala ko dito sa Earth. At kayo, mga kampon lang kayo kaya wag laitero, Ibalik mo mga access namin sa savings namin. Angel ni Soren. Ibalik niyo din muna ang mga milyones na ninakaw niyo sa company. Then, let's talk again. Kinuha lang naman namin kung anong para sa amin. Para sa inyo? Wow ha, buhay pa si Papa. Baka nalilimutan niyo. Malakas pa sa kalabaw ang tatay natin. Mahilig pa. Nandun siya sa bahay ng bago niyang kabit. Try niyo sugurin at hingin niyo sa kanya ang parte niyo. Kesa kung sinusugod niyo dito. Huwag mong hintayin na masagad kami sa'yo, Zoe. Baka magdilim ang paningin namin pati mga anak mo'y madamay. Banta ni Sandro. Imbis na matakot, ngumisi si Zoe. May pinindot siyang button sa relo niya. They want proof. Anya, at naalarma namang bigla ang apat niyang kapatid na lumabas ang apat niyang bodyguard sa iba't ibang panig ng bahay nila at isang ilaw na pula na tumatama palipat-lipat sa mga katawan ng mga ito. Baka nalilimutan niyo na sila. They are my flame of Pharos. Nadare, Homura, Saiha, Maruka at Setsuna. Matapang ka lang dahil meron ka mga hard killers. Natural. Alangan naman magtapang-tapangan ako wala naman pala ako ipanlalaban sa inyo. Hello? Ilang beses nyo na kaya ako sinubukang ipapatay. Kaya don't try to mess again dahil mommy na ako ngayon. At iba na ako magalit ngayon. Baka magkagulatan tayo. Hindi ka namin titigilan hanggat hindi mo ibinabalik ang pera namin. Ani Sandro sa kasanay niya sa mga kapatid na umalis na. Papasok na sana ulit siya sa loob ng mapansin niya isang Ford Raptor na kulay asul na nasa kabilang lane ng bahay nila. Ilang araw na niya itong napapansin na nakapark doon. Malaki pa naman ang space ng garahe ng bahay sa tapat nila. Bakit ayaw ipasok na may-ari ng sasakyan? Nagkibit-balikat na lang siya na tumuloy nang pumasok sa loob. After magpasalamat sa mga bodyguard niya na hanggang ngayon ay nasa tabi pa rin niya. Matagal din niyang pinagpahinga ang mga ito. Tinawagan lang ulit niya isa-isa nang bumalik sila ng Pilipinas para naman bantayan ang mga anak niya 24/7. Wala siyang katiwa-tiwala sa mga kapatid niya na puro ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Agad na binuhay ni Liam ang makina ng sakyan niya nang makapasok sa loob sa Zoe. Agad niyang sinundan ng 4 na kotse na kaalis lang. Nakakailang kanto pa lang nang iharang niya ang sakyan niya sa daraanan ng mga ito. Galit na bumaba si Sandro na agad na napaurong nang bumaba siya ng sakyan. It's been long years. Ngayon na lang ulit sila nagharap-harap after siyang i-scam ng mga ito. Liam! Man, long time no see. Hindi na pinatapos ni Liam ang sasabihin ni Sandro nang malakas niya itong suntukin na bumagsak sa kalsada. Agad na naghintuan din ang 3 pang kotseng nakabuntot rito. Susugod sana si Zoren ngunit natigilan ito na makita siya. What the hell, Liam? Sigaw ni Zayla na tinulungan si Sandro na tumayo. Si Zayla sana ang balak niyang gamitin noon para palabasin sina Zoren at Sandro. Kaso biglang dumating si Zoe at nawala na siya sa pattern ng paniningil sa dalawang ito. Nabunton kay Zoe ang galit niya. Hindi naman niya akalain na totoo pala lahat ng mga sinabi ni Zoe sa kanya noon. Stay away from my family. Ikaw mag-stay away. Hindi ka naman member ng family namin. Ama ka lang ng mga anak ni Zoe, kaya huwag kang makaalam sa amin. Angil ni Sandra. Yes, ama ako ng mga anak ni Zoe. Kaya subukan niyong idamay ang mga anak ko sa mga problema niyo. You're going through me. Kung hindi kayo kaya ni Zoe, na itumba, just because pamilya niya kayo, pues ibahin niyo ako. One more threat, isa-isa kayong mawawala sa mundo. Banta ni Liam saka mabibigat ang hakbang na bumalik sa sasakyan niya at pinaharurot iyong paalis. Wow naman, ang pupogi naman ng mga bibi ko. Tuwang-tuwa si Zoe na pumwesto sa gitna sa likurang banda sa kainakbayan si Lucifer at Satan habang nakakala ang baba sa ulo ni Damon. Ang pupogi kasi ng mga anak niya sa school uniform ng mga ito. Ilang picture din ang pinakuha niya sa iba't ibang anggulo sa yaya. Nagtungo siya sa harapan ng mga anak at isa-isang inayos ang suot ng mga itong uniform. Grabe, natitiyak na niyang paglaki ng mga ito, pag-aagawan ang mga ito ng girls. Ngayon pa lang natitiyak niyang pagkakaguluhan na ito sa school. Let's go, sasama si mommy sa paghahatid sa inyo. First day sa school at ano ang usapan natin? Magbibehave, mommy. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. At bawal mag-girlfriend, okay? Kumagikik naman ang mga ito habang pasakay sila ng van. So mommy, baby pa kami, bawal pa kami nag-girlfriend? Sagot ni Lucifer habang umaandar ang van nila.
Mabuti ng sigurado. I'm sure, babae na maliligaw sa mga baby ko dahil sobrang popogi nyo. Si daddy din ba, mommy? Marami din girlfriend noon? Biglang tanong ni Damon. Hindi chick boy ang daddy nyo, kaya dapat tulad din niya kayo, okay? Kamukha namin si daddy. Ibig sabihin madami din nagkakagusto sa kanya. Ay, ano ba itong pinag-uusapan natin, kids? 4 pa lang kayo. Iling ni Zoe. You started it, mommy. Ani Satan at napakamot naman ng ulo si Zoe. Oo nga naman. Oo, marami nagkakagusto sa daddy pero hindi lahat pinapatulan niya. Choosy kasi ang daddy niyo eh. Ikaw, mommy, bakit hindi na lang ikaw maligaw kay daddy para maging daddy na namin siya at tatanggapin na niya kami? Wika pa ni Satan. Satan really want his daddy. Hindi tulad ng dalawa na nakaabang lang kay Liam. Napabuga si Zoe. Hindi na rin niya alam kay Liam kung anong balak nito sa buhay. Malayong malayo ito sa inasahan niya mangyari kapag nalaman nito na may anak sila. Gusto niyo bang ligawan ko ang daddy niyo? Sakay na lang niya sa mga anak. Mommy, it's supposed to be dad who will court you. It's man thing. Ani Damor na pinakamatured mag-isip sa mga anak niya. And besides, if you really care about us, where were he when you gave birth to us? Ani Lucifer. Hindi nakaimik si Zoe. Hanggang sa nanahimik na mga ito at hindi na rin niya magawang makapagbukas pa ng topic. Hanggang makarating sila sa school. Pasakay na ulit siya sa van after niyang ihatid sa loob ng campus sa mga anak niya. Iniwan niya ang 3 niyang bodyguard para bantayan ang mga anak niya. Nowhere to found ang 3 pero daig pa ng 3 ang kabuti na bigla na lang sumusulpot kapag kailangan. Habang kasama niya si Maduka at Nadare. Kumunot ang noon niya nang mapansin ang asul na namang Ford Raptor. Posible bang nasa school na iyon din ang anak ng kapitbahay niya? Nadara, alamin mo nga kung kanino nakarehistro ang asul na Raptor na iyon. Ilang araw ko na... Si Sir Liam po iyan. What? Halos pasigaw na bulalas ni Zoe. Akala ko po alam niyo kaya hindi kayo nagtatanong. Napapikit naman si Zoe. Kung ganoon, all along na akala niya'y walang pakialam sa kanila si Liam, yun pala'y nakabantay lang ito sa kanila at hindi nagpapakita. Grabe, ang arte talaga. Iba talaga ang galawan mo, Liam? Iling ni Zoe pero napangiti na lang siya. Ipapadiretso na sana sa basement parking ni Zoe ang sakyan nang matanaw niya sa main gate ang ina ni Liam na mukhang nag-eskandalo na naman. Pigil-pigil ito ng mga guard at ni Blessy. May isang matandang lalaki din sa likod nito na parang galit na rin sa asawa na pilit hinihila. Sa main entrance tayo. May shooting akong kailangan na ikat. Ani Zoe. Paghinto, agad na siyang bumaba. Mrs. Lansford. Tawag niya ng pansin sa mga ito na agad na lumingon. Agad siyang lumapit dito. Inihanda na niya ang sarili sa pananampal na naman ito. Ngunit bago pa man niya iyon mapigilan, ang matandang lalaki na malaki ang hawig kay Liam ang pumigil sa kamay ng ginang. Stop being stubborn, Stacy. Liam will get here soon. And once he learned that... What's going on here? Sabay-sabay silang napalingon nang marinig ang boss ni Liam. Napapalapit. Belinda's pregnant. Anunsyo ng ginang. Hindi naman na nagulat si Zoe dahil alam naman na niya iyon. Nilingon niya si Liam pero wala itong emosyon at paglingon niya kay Belinda, agad ito nagyuko ng ulo. Umuwi na kayo. Don't mess up here. Ani Liam na hinawakan pa siya sa braso para haltakin papasok ng company. Pero mabilis na nahawakan siya ng ginang sa likod ng suot niyang silk blouse at para yung papel na napunit sa katawan niya na ipinanlaki ng mga mata ni Zoe. Mabilis naman sa isang iglap, na nayakap siya ni Liam para i-cover ang katawan sa dibdib niyang naka-expose. Naka-nipple tape lang kasi siya. Damn it, mama! Sigaw ni Liam na nagmamadaling hinubad ang suot na coat habang yakap na isang kamay ang katawan ni Zoe. What the hell is going on here? Dumadagundong na sigaw ni Lucas Enriquez na ngayon ay pababa pa lang ng sasakyan. Pulang-pula naman ang mukha ni Zoe sa kahihiyan. May ilang empleyado at guards nila ang nakakita ng katawan niya. Mabilis niyang iniyakap sa katawan ng coat saka hinarap ang ama para pigilan ito. Tumawag ka ng pulis! Dalian mo! Danig pa niyang utos ng papa niya. Agad naman tumalima ang assistant ito. Pa! Pa, please! Let me handle this! Pakiusap niya sa ama. No! Sumusobra na ang pangit na matandang yan! Akala mo ba hindi ko alam ang pinaggagawa? What did you just said? Angal ng ina ni Liam. Papa, please, pakiuwi na muna si mama. Mr. Enriquez,
I apologize for my mom's behavior. Tura ni Liam na lumapit sa harapan ng matanda. Napasinghap si Zoe nang makitang biglang umangat ang tungkod ng ama at nihampas sa hita ni Liam na bagamat nasaktan ay hindi ito tuminag. Akmang papalag na ang ama ni Liam ngunit mabilis itong pinigilan ni Liam. Ano? Nagagalit kayo ngayon? Kulang pa yan sa ginawa ng anak niyo sa anak ko. Marigas, wala naman kayong alam sa nangyari kaya umalis kayong lahat sa harapan ko. Lalo na yung pokpok na doktora na yan. Hiyaw pa ng ama niya habang yukong-yuko ang ulo ni Blessy na itinuturo ng tungkod ng papa niya na tinabig ng ina ni Liam. Now, I can see where that thick face coming from. Anastasia sabay tingin kay Zoe. Mama, please! Mariin na asik ni Liam. Ina mo ba talaga ang pangit na babae ito, Liam? Paano mo natin napakasalan ng pangit na babaeng yan? Pangit na nga, pangit pa ugali. Wika ng papa niya. You're being too much, Mr. Enriquez. She's my wife, and I'm warning you. One more insult, and you'll be dealing with me. Pagak naman tumawa si Lucas. Baka kapag nalaman niyo kung anong meron kami na wala kayo, maglumuhod kayo sa akin sa pagmamakaawa. Mabuti na rin talaga na hindi nagkatuluyan ang mga anak natin. Baka dahil dyan sa ugali ng asawa mo, maging mamamatay tao pa ako. Let's go, Zoe. Sigaw ng ama na dire-diretso nang umalis para pumasok. I want your resignation in my table. Stay away with me and my family. Ani Zoe saka masamang tiningnan na masama ang ina na halatang nagtitimpi na lang na magsalita. Agad na sumunod si Zoe sa ama. Are you really out of your mind? Is that the girl you've been waiting to— Shut up, ma! Hindi na nakatiis na sigaw ni Liam. Liam! Sigaw ng ama at na Belinda na nagulat. Nangilid naman ang luha ng mama niya na nasaktan sa lakas na sigaw niya na for the first time nagawa niya. Sumusobra na ito. Kailangan na niyang ilagay ito sa tamang lugar. Huminga muna ng malalim sa Liam. Bumalik na kayo ng US pa. There is no wedding coming. Liam! Naiiyak ng wika ni Stacy, ganun din sa Belinda. Kung natuto lang sana kayo maghintay at manahimik, I will still honor my word to marry the woman you wanted from me. She's pregnant with your child. You can do this to Belinda. Try me, ma. No hurt feelings, Belinda. Baling ni Liam kay Belinda na tahimik lang na umiiyak. I'm sorry, pa. Kayo na bahala sa kanila. Itatama ko lahat ng mali ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako napapatawad ng babaeng sinaktan ko ng sobra. Ani Liam na tinapik sa balikat ang ama na bumuntong hininga na lang na tumango. Dara-diretso nang pumasok si Liam at hindi na pinansin ang malakas na pagtawag ng ina. Habang naglalakad siya papasok, kita sa sulok ng mga mata niya ang mga empleyado na nagbubulungan pero wala siyang pakialam. Nag-aalala siya kay Zoe.